Okay, today is February 17. So, meron pina-check sa atin. Ito ay sa ating previous customer. Ito ay pinagawa, pina-service o pina-jailbreak sa atin, no? September 3, 2023. Okay, so last year. For ilang months na yun? September, October, November, December. 4 months in. Okay, so, open natin. By the way, guys, we use RTV. Okay, we don't use glue stick or other pangbata na pandikit, no? We use RTV. This is for electronics talaga. Okay? If you open power supplies, and even yung mga old consoles, merong ganyan na ginagamit talaga. Okay? So, RTV is heat resistant. Okay? The purpose niya is to prevent vibrations sa mga connections natin. Okay? So, ang gamit natin dito during that time is itong RP24T0 na dev board. Okay? With the Pico-Fly firmware. So, ang concern pala dito, sorry, hindi ko nabanggit agad. Ang concern dito is 0% charge battery, parang battery na detected. Then sa Hecate, result is nakikita naman yung na-detect naman yung max IC or fuel gauge, no? Pero, 0 yung stats niya, yung mga battery temperature, battery percentage. So, ganun. Kailangan natin siya i-open. So, dito sa top view, okay naman. Naman tayo nakikita, although, aside from dust, which is normal. Normal yan sa isang switch na ginagamit. Okay. So, here's our warranty seal. Baliktad na natin. So, ating si side. Actually, hindi naman tayo interested sa side na to. Dito tayo sa likod. Yun na. So, hindi natin kailangan ng microscope dito kasi dito pa nakita na siya. So, related sa battery detection, fuel gauge IC. So, ito yun sa aking pointer. So, it's the fuel gauge IC. There is corrosion around the fuel gauge IC. Ayan siya. Ito yung pictures niya. Ipipicture lang ko para makita mo naka-zoom. So, ito siya. Ayan. Merong corrosion. This is water damage or liquid damage. So, saan nakalagay ito? Ito ay nakalagay dito sa left side. Lapit siya sa left speaker. So, ano ang nasa kabilang side nun? It is the speaker, the left speaker. Ayun. Even sa housing ng ayan, may malagkit. May malagkit na something. Ayan, no, nakasaksak dito sa gilid. Nandiyan sa gilid ng metal frame and plastic housing. Then sa speaker grill, may something sticky doon. Sa kabila. Yep. Sa kabila, wala. Malinis. Sa left side, merong parang malagkit na residue. So, that's directly dun sa ating nabanat din lang. Yung isang switch. Oh. Ay. Habol ko pa pala yung Assassin's Creed. Tapos ko na itong video. So, yun. That speaker grill or vent is directly at the fuel gauge IC. Nasa kabilang side siya. Yan. So, cut ko lang yung video para picturean ko siya ng malinaw. Then, i-overlay ko na lang dito sa video yung mga picture and then yung clear, mas zoom in na video.
we verified din. Binerify na natin ito, no? Sabi ni customer ay 1 week ago daw nangyari. So, this is IPA. Sorry, hindi pala IPA. This is PCB cleaner. Ito ay slightly more powerful than IPA 99. Meron din akong IPA 99. Ingat kayo from buying the IPA 99 kasi meron pong mga fake sellers yan. Sa Shopee at Lazada, yun yung merong watered down na 99%. Yung watered down na 99%, namumuti siya sa board. Yeah, prefer ko gamitin itong PCB cleaner kasi ang bilis niya matuyo. Bukod doon, it really gets in the corrosion. So, try muna natin linisin, then silipin ko sa microscope. Okay, pero I think naman, yun naman ang ano. Mukhang okay naman. Sa other parts, yeah. Ano na natin yun? So, I think na, we cleaned up nicely naman sa area na yan. Then, test natin for shorts around this area. Kung wala namang short, then, test natin kung madedetect na yung battery. I'm going to post the video para kakabit ko yung charger kasi. Okay. Cap? Stop yung video. Anyway, okay naman. Mo short sa capacitor. Ito sa I think this is some tiny MOSFET. So wala naman, okay naman. No shorts din. Yun. Pause ko lang video, may lalamog na dumating. Okay. Okay naman ang measurements. So, try nga natin siya sa screen. And let's see the stats ng Hecate. So, either way, kung kayo ay mag-install, if you're going to do DIY, kapag ibabalik nyo na yung motherboard nyo ng OLED, unahin nyo itong screen. Kasi, marami na po kaming nagawa na nag-DIY sila and then kinabit muna nila yung board. Tapos, sa kanila binanik yung LCD socket. So, ang nangyari, sumabit yung LCD connector dun sa mga pins. So, result, nag-black screen. Technically, buhay yung switch niya, pero black screen. Tignan natin yan. So, ang ginagawa ko, I like to do it this way. Kasi, mas safe siya. Yan, no? Diba? Walang ka stress sa motherboard yung pag-insert natin.
So, ito, tanggalin niyo lang isang screw dito. Ayun. Makikita ko pala dito. Makikita natin dito yung... Ayun, oh. Merong malagkit na something doon sa ilalim. Malagkit na something dyan. Okay. So, kabit natin yung SD card slot. Siyempre, kung mga power button. Sorry. Clean up nga tayo at dapat na-tapean ko pala yung ano. Hindi ko na-tapean yung thermal paste. Ingat pala pag using PCB cleaner na 99 ha, kasi very strong yan. Pag na-touch yan sa plastic, magme-melt yung plastic. Alis ka na. Wait lang, hindi mo na ako matapos. Okay, magtitipid sa inyo materials. Okay? Nilagay yung charger. Black switch. Okay, ubit natin yung battery. And then, pwede natin yung volume dump. Kasi, mag-auto-boot siya eh. So, para ma-prevent natin yun. So, kabit natin to. Pag kinabit natin yan, ilaw. Then, volume down. Para lumabas yung hikate. Observe muna natin na yun. Volume down. Lipat na tayo sa hikate. So, yan. Lipat na sa hikate. Then, battery. So, 0% pa din. So, it seems, kailangan natin palitan yung fuel gauge IC. Pag pinindot natin itong dump fuel regs, either magka-flash or magiging hex blank yung kanyang dump. So, hindi natin itatry yan. Pero, yan. Fuel gauge IC info is 00. Okay? Hindi rin natin siya mabubut. Kasi, kapag sira ang fuel gauge, makikita lang siya na low bat. Yan. Okay, so prep natin siya for for fuel gauge. Pero update muna natin si customer para